Hello guys, good afternoon, good evening, good morning. Reactionan ko lang Pugong Biyahero kaninang vlog na about doon sa mga batang gustong umuwi huminto sa pag-aaral. At yung kay Irene. Kasi hindi madali yung ginawa ni Pugong Biyahero na ano. But by the way, first of all, kung ayaw nyong manood sa akin, wag nyong pilitin. 'Di ba? Huwag kayong makinig sa akin, pero kung makinig kayo, salamat. And grabing iyak ko kanina dahil nanonood ako sa kanila ng, kung sa Bisaya pa ba, pahimangno ni Pugong Biyahero sa mga bata. Kasi di ba naalala natin si Maylene, sinagip yan ni Pugong Biyahero dahil di ba gustong pag-asawahin ng magulang at ipakasal sila dahil wala na silang panggastos. At naglayas nga yung bata, or ano ba yun, yung nagsumbong sa kanila na ayaw pa niyang mag-asawa dahil gusto niyang magpulis. So, kaya naantig ang puso ni Pugong Biyahero at kinupkup niya yung bata. So, ngayon, dinala niya ngayon sa kanila, kaya nandyan si Maylene. At ito naman si Russell, ay katulad ng nakita ko kahapon na vlog niya na pinuntahan nila yung tatay ni Russell, di ako makapaniwala na ganun din pala kahirap si Russell. Kawawa yung kalagayan. So, ako naman, naantig ang puso ko dahil yung mga bata, ang dahilan lang nila para bang hindi nila kinakaya ang kahigpitan doon sa bahay. Natural yun mga inday, makinig kayo sa mga nag-look after sa inyo dahil kung anong mangyayari sa inyo, sagutin kayo ni Pugong Biyahero, sagutin kayo ng pamilya niya dahil nandyan kayo nakatira. At sila ang nagpirma sa mga papel ninyo na sila ang guardian for the meantime na nag-aral pa kayo dyan sa Laguna o sa Maynila, kung saan man yan. Laguna, I guess. So kayong umintindi at sundin ang mga rules and regulations sa pamamahay dahil para sa inyo yan. And sa ngayon kasing panahon din, ang mga bata, mild pa nga yan si Maylene mild pa nga yan si Russell. At alam nila kung saan ilugar yung sarili nila. Pero natural din yan sa edad na yan na masyado silang mainit, masyado silang alam mo yun, rebellious. Kasi yung akin din, 16 years old, hindi mo rin makausap ng matino pagka may alam mo yun, yung mga teenager ngayon. Kaya kung sino man yung mga magulang ngayon na may mga teenagers, talaga manindigan kayo sa prinsipyo ninyo para sa mga anak. Huwag kayong magpadala sa ng mga anak. Kasi yung akin, talagang hindi siya umubra. Mga bata kasi ngayon, ang gusto nila, yung masunod yung gusto nila. Kung anong nakita sa labas, yun ang gustong gawin. Kaya kailangan kayo ang masunod. Kaya ako, sinabi ko talaga yan sa anak ko, hanggat hindi ka mag-edad ng 21, ako ang susundin mo. Kung ayaw mong sumunod sa akin, din lumabas ka sa pamamahay ko. Ganon ako magdisiplina ng anak ko. Hindi ko kinukundone, hindi ko kinukonsente yung mga maling gawain, reasons ng anak ko. Pag ayaw mong sumunod sa akin, din magbahay ka ng iyo para malaman mo kung paano magkaroon ng pamamahayang sarili mo. Kaya, yun si Maylene at si Russell. Dahil lang sa paghihigpit sa kanila, na I guess naman para sa ikabuti ng kanilang future, sa kanila din. Rebelde lang yung dalawa sa disiplina dahil siguro hindi sila, alam mo yun, yung hindi nila naintindihan na ang ginawa ay para lang sa kanila. Kasi ang mga bata ngayon, kung ano ang gusto nila, yun talaga ang gusto nilang masunod. Not realizing na yung ginagawa nating mga adults ay para din sa kanila. So anyways, at least nagsuri naman sila, nagpaliwanag, at na-realize nila na nung kidausap na sila ng mga magulang nila, na-realize nila na wala talaga silang kinabukasan pag hindi sila mag-ayos dyan. So, itong mga bata, lang yan, yung
malumanay na disiplina, or minsan kailangan mo talaga din na, alam mo yun, bigyan mo ng ultimatum. Kasi nasabi ko yan, dahil yung akin, binigyan ko talaga ng ultimatum. This year, akala ko nga hindi ko mapa-enroll Kasi may ginawang kabulastugan na hindi ko yung, alam mo yun as a nanay, hindi ko matanggap na hindi ako irespeto ng anak ko. Kaya, pag akong ginaganyan, mamili ka. So anyway, nakipag-ayos naman. So napa-enroll ko this week. Kaya nga ako na busy. Pero kung hindi yun naayos, hindi talaga ako mag-bother. Kasi tayong mga magulang, ang pina-fight natin is yung kinabukasan nila. Para kasi sa akin as nanay, hindi ako naggastos ng anak para i-expect ko one day na pagtanda ko, alagaan niya ako or bigyan niya ako ng pera. Kasi kung mag-expect ka, baka ang mangyari niyan, mabigo ka lang. Kaya ako, niready ko na yung sarili ko na pagdating ng araw, iiwan ka talaga ng anak mo. Pero at least masaya na ako kung iiwan ako ng anak ko na napaaral ko siya ng maayos. At least, equip siya na humarap sa future niya. Hindi tulad ng hayaan mo lang sila na hindi din nila alam kung paano i-bring up yung future nila kung hayaan mo lang. So, yun nga. Mga bata ngayon kailangan talaga ng strong guidance. Kaya tama lang yung desisyon nila na pugong biyahero at magulang na o pamilya na kung ayaw nyo talagang umayos, di umuwi na kayo. Pero yun nga, naintindihan ko na masakit dahil minahal nila yung bata. Tinuring na parang pamilya. At uuwi lang sa kanila na hindi mag-success. Diba? Masakit. Kasi pinaghirapan lahat yun ng mga sponsors, ng mga taong kasama nilang mag-alaga sa mga bata na yun, magbayad ng tuition, ano pa. Kaya, yun, naintindihan ko yun. At kudos to you all na nanindigan kayo pa rin sa mga bata. At yung mga bata, good job na realize nila yung pagkakamali nila. Yung tungkol kay Irene. Si Irene kasi hindi siya, di ba, kuninto na hindi siya dumaan ng elementary. So, intindihin natin na mahirap talaga ang mag-aral na wala kang kaalam-alam sa background ng pag-aaral. Katulad na lang ng elementary. Kasi yung elementary, dahan-dahan binibuild up yung knowledge natin until such time na makapunta tayo sa taas. Pero si Irene, walang ganyang foundation. Kaya siya nahihirapan. So, at least tinatry naman niya na mag-aral talaga siya. At kahit papano pumasa naman siya. So, kung saan na lang ang hanggang kaya, wag na nating ibas si Irene. Wag ninyong ibas. Dahil hindi naman siya katulad ng normal na estudyante. Intindihin ninyo. At kung ano't ano man ang mangyari, ay sana maging successful si Irene. At ito na, dito ko ipapasok yung comment na nakita ko. Doon sa mga comments doon kay Irene na sinabihan siyang huwag kang tumulad kay Krishna. Alam mo, kahapon pa ako nagngit-ngit kahapon Kasi kung sabihan mo sa Irene na huwag kang tumulad kay Krishna, sa lagay ba naman, naging modelo na ngayon si Krishna, na si Krishna is 21 years old, si Irene 30 na? 30 ba si Irene? O 29, something like that. Tapos si Krishna talaga ang gagawing modelo ninyo na huwag kang tumulad kay Krishna. Ano na sa lahat, ano bang ginawa ni Krishna? Diba? Pinagsantabi na nga lang niyang pag-aaral niya dahil sa pamilya niya. Pinagsantabi niya yung sarili niyang kaligayahan para sa pamilya niya. Tapos sabihin, huwag mong tumulad kay Krishna. Alam ninyo, mga baliguto, kung ako lang may anak ngayon na nandito kasi ako sa abroad, kung ako lang madapit sa anak ko, sabihin ko talaga, gayahin mo si Krishna. Gagawin ko siyang modelo para sa anak ko dahil napakabuting puso ni Krishna. Yung kaya niyang isantabi yung sarili niyang pangarap para sa pamilya niya. Kaya niyo yung gawin? Di ba? Hindi. Tapos, binabas ninyo si Krishna. Doon ako nangingit-it kasi pinag-anuhan ko yung mga bata na yun. Nakasubaybay din naman ako.
Tapos pinag-ano-ano ko yung mga kwento nila. Tapos yung mga comment ninyo na at the end, si Krishna pa rin ang binabaliktad ninyo. Si Krishna talaga ang gagawing modelo ni Irene. Sa bagay, kung sa bukirin na trabaho, pwede gawin ni Irene na modelo si Krishna. Pero wag ka naman kayong sumubra. Dahil si Krishna walang hinangad kundi para sa pamilya niya. Pinagsantabi na nga niya yung sarili niyang pangarap para sa pamilya niya eh. Tapos kayo, wala kayong ibang makita kundi si Krishna. Ay nako, hinto ko muna yan dahil maghanap ako ng bubuljakin. Promise, hindi niyo magustuhan ang sasabihin ko pero wala tayong magagawa. Kailangan yung marinig.